minutos makalipas ang alas 4. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon ay ang ika-21 araw sa buwan ng Marso taong 2024 para sa isa na namang edisyon ng Break Time. Makakasama po ninyo Thea Petro Corpuz. Ito po si Ray Sibayas, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay araw ng Huwebes. Yun! At ito ang ating mga headlines. Puwersa ng US, France at Pilipinas may group sailing sa labas ng Philippine Territorial waters sa Joint Military Balikatan Exercises. Nabuking naman na 36 na Chinese nationals na auxiliary force ng Philippine Coast Guard sinibak na ayon po yan kay Admiral Balilo. Pastor Apollo Kibuloy hinahunting para arestuhin, kulungan sa Senado. Handa na. Viral teacher na nag-TikTok live habang kinakastigo ang mga estudyante, hindi raw parurusanahin po yan kay VP Sara. Sakit na pertussis o matinding pag-ubo, bantay sarado ng Department of Health. 4 na baby sa Quezon City patay dahil sa naturang sakit. Riding in tandem suspects sa ambush sa isang mag-asawa sa Antipolo City, hinahunting ng PNP. KBP, mariing kinundena ang harassment sa 2 babaeng reporter na nagko-cover ng demolition sa Pampanga. May good news po tayo para po sa mga PWD at mga senior citizen. Aba, meron daw kayong 5% dagdag diskwento sa mga bilihin ayon po yan sa DTI. Samantala, 1 milyong pasahero inaasahang daragsa sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Publiko hinimukhong lumahok makiisa sa Earth Hour sa Sabado huyan ng gabi kontra plastic pollution. RH Break Time! At para sa ating mga detalye, kasado na nga magsagawa ng group sailing sa West Philippine Sea ang hindi bababa sa 3 bansang lalahok sa balikatan exercises ngayong taon. Ayon kay Colonel Mike Lohico, Executive Agent ng Balikatan, kasama rito ang 4 na barko ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, pwersa ng American Navy at Coast Guard, maging ang French Royal Navy. Magpapadala umano ng isang frigate ang Pransya para lumahok sa paglalayag na gagawin sa labas ng territorial waters. Pero pasok pa sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod sa France at Australian Defense Force na una ng kinumpirmang sasabak sa Philippine-US War Games, magsisilbi ring observer ang 14 na bansa sa Southeast Asia, East Asia at South Asia gaya ng Japan at India. Sinabi ni Lohico na higit 16,000 tauhan na ang nakalista para sa balikatan, kabilang ang higit 11 sundalo at support aid ng US military. Ngayon, abangan natin ang magiging reaksyon ng China tungkol dyan. Abay, natural, Bakit diba? magko-comment? Di ba? Normally, talaga naman umaalma sila. Provocative yung action na gagawin na naman dyan. Nasa exclusive economic zone pa rin naman ng kinikilala ba yan ng China? Oo. Pumapasok na nga sila sa West Philippine Sea. Kailangan mo magpaalam sa kanila. Hindi tayo na-inform kapag hindi tayo na-inform eh. Talaga naman. Kasi diba, meron tayong soberenya. Meron tayong karapatang magdesisyon kung ano ang nararapat at kung ano makabubuti sa ating meron bansa. din daw silang soberenya. Kaya yun ang ginagawa nila. Kanila yun, hindi yun atin. Diba? Yan, aabangan natin yan, mga kababayan na. Pero sana naman maayos na yung tension dyan sa West Philippine Sea. Ayan, ang pinakamainam. Yun. Samantala, pinawi naman ng Philippine Coast Guard ng pangamba ng publiko sa nadiskubre na nakapasok ang may 36 na Chinese nationals sa kanilang auxiliary service
Sa panempo ng DZRH kay Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, walang access sa mga ito sa anumang impormasyon ng Philippine Coast Guard dahil nakatuon lamang sila sa civic actions. Nilinaw ho ni Balilo ng kanilang auxiliary force ay isang voluntary organization at hindi pwedeng sumama sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard. Tinanggal na ng Coast Guard, sinibak na raw ho ang naturang mga dayuhang Chinese na sumali sa Philippine Coast Guard noong wala pang sigalot sa West Philippine Sea. Yung 36 na ito na pure Chinese, andyan pa ho o tinanggal nyo na? Tinanggal na po namin. May instruction po si Admiral Gaban dahil may instruction po ang National Security Council para po hindi tayo malagay sa balag ng alanganin, ay tinanggal po namin. Dahil po dito sa issue ngayon sa West Philippine Sea? Tama po kayo doon. Pero ito na may tamang paraan din para mawala po yung agam-agam ng mga kababayan natin. Pero ang assurance ko nga po sa inyo, kahit po ni-recruit namin ito ay hindi po sila makakakuha ng anumang information sa Philippine Coast Guard. Kahit paano medyo panatag na yating kalooban. Kasi baka naman sila rin ang sanhi nung Ang alin? Yung nahack yung Oo, may gumamit pala, no? Nagkamali Philippine Coast Guard, Correct. Nako. Kaya dapat medyo mas maging maingat. Yun, dapat, Sa iba pang balita, may hawak ng 3 hanggang 4 na pangalan ng mga police general sa Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos na posibleng pumalit kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ayon kay Secretary Abalos, ang nasabing shortlist ay ilalatag niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sandaling mag-usap sila. Ito ay kasunod ng nakatakdang pagtatapos ng extended term ni General Acorda sa darating na March 31. Sabi ng kalihim, mahalaga ang output-based o resulta ng mga naging performance para maging basehan kung sino ang susunod na hepe ng Philippine National Police. Gayunpaman, bilang Commander-in-Chief ay si Pangulong Marcos pa rin anya ang huling magpapasya kung sino ang mamumuno sa liderato ng pambansang pulisya. Abay, good luck kung sino yung mga, ilan ba yun? 3, 4? 3 to 4. Wow. Ayan. Super duper short list na yan. Ayan. Piling-pili. Busising. Piling-pili. Sinalang mabuti. Yan. Samantala, sa atin pa rin po mga balita. Agad nang ipinadala ng Kamara sa Senado ang kopya naman ng Resolution of both Houses number 7 at pagbawi ho sa prangkisa ng SUARA SUG Media Corporation na nag-ooperate po sa SMNI. Ito ba'y matapos namang mapagtibay sa ikatlot huling pagbasa kagabi ang 2 panukalang batas kasabay po ng huling araw ng sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ang final approval ng RBH 7 ay matapos po ang plenary deliberations na tumagal ho ng 2 linggo. Kasama naman ng pagtalakay sa Committee of the Whole. Ang panukalang pagbawi naman ng prangkisa ng SMNI ay nagugat umano sa pagpapakalat ho ng fake news, red tagging at paglabag sa iba pang probisyon ng prangkisa. Samantala, nakahanda na ang gagamiting kulungan sa Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling ito ay maaaresto. Kinumpirma ito ni retired Lieutenant General Roberto Angcan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Ito ay kasunod ng ipinalabas na warrant of arrest kay Kibuloy matapos mabigong humarap sa hearing ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Ontiveros. Sinabi ni Angcan na sila ay makikipag-unayan sa PNP para maisilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy na pinaniniwalaang nasa area lang ng Davao. Kung sakali at siya'y maaresto, ang mga papayagan lamang na bumisita sa kanya ay ang kanyang mga abogado at immediate family members lamang. Ayun. So meron na palang warrant of arrest. So awaiting na lang ng kanyang pagkaka-aresto. Ayun. Nasaan kaya ngayon si Pastor Pagkakadakip. Nasa area lang daw siguro ng Davao. Talaga. Kumpleto ba yung kulungan? Like, ano ba dapat? Meron bang wifi? Meron ba dapat o ganun? Meron bang aircon? Kulungan, hindi naman sinabing vacation house. Di ba? Bakit? Di ba dami rin mga kondisyon para nga dumalo sa sa chismis sa lang daw yun, di ba? Chismis lang ba yun? Confirmed ba yun? Di ba sabi niya kanyang abogado? Ba't daw nagpapaniwala tayo sa chismis? Oo nga, fake news naman pala yun eh. Kayo talaga nagpapaniwala kayo.
Pag hindi tayo nagbalita, hindi totoo. Ay. Samantala, nilinaw ho na ombudsman na kasama pa rin sa kasong may 23 opisyal ng National Food Authority na binawi ang preventive suspension sa panempo ng DCRH kay Justice Samuel Martires. Nakuha na raw nila ang mga kailangan nilang dokumento kaya't wala nang dahilang ipagpatuloy pa ang suspensyon. Ibinaliwanag din po ni Martires ang kanilang naging batayan na bakit napatawan daw po ng preventive suspension ang 23 NFA officials. Kasi ang preventive suspension, mga batayan, unang-una, malakas ang ebidensya na ikaw ay guilty. Okay? Pangalawa, isang doon, para hindi ka maka-apekto o hindi ma-apektuhan ang investigasyon ng kaso habang ikay nananatili sa iyong trabaho. Pangatlo, yung dapat i-secure yung ng mga dokumento na kailangan namin makalap, kailangan ng investigador makalap, na hindi matamper yung mga dokumentong yon. At isa pa sa mga nasang-ayon sa decision ng Korte Suprema to prevent further malfeasance or misfeasance in office. Sa ngayon, sinabi pa ni Ombudsman Martires na balik trabaho na ang mga inalisan ng preventive suspension simula pa noong March 8. Inag pa rin po ni Ombudsman Martires na patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ng kaso dahil naman sa duda sila baka sinasabotahan ng mga NFA official si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture o ang kanilang investigasyon. Sa iba pang balita, inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng higit 1 bilyong piso sa Department of Education para sa electrification ng pagpapailaw sa mga paaralan na wala pang kuryente. Gagamitin din ang pondo para sa modernisasyon o pag-upgrade ng mga electrical system sa mga paaralan sa buong bansa. Gayon din ang pagbili ng solar-powered system kung kinakailangan. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang inisyatibong ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan tugunan ang kinakailangang pasilidad ng mga estudyante. Ito'y para maging mas komportable sa kanilang pag-aaral. Samantala, mamaya meron tayong update sa tanggapan mismo ni VP Sara sa report mamaya ni Henry. Abay, hindi na raw parurusahan si ma'am. Si Madam. Si Ma'am. Kasi maraming, in fairness, maraming mga netizens natin. Ang kumampi kay Ma'am. Kumampi at talagang tumaas ang kilay. At tumaas ang kilay. Sabi niya, siguro, kaya niya nga siguro finokus sa sarili niya yung camera at hindi naman sa mga estudyante. Hindi naman niya pinapahiya wala namang ganung intention. Pinapakita ko lang na ganito ako magalit. Ganito ko dinidisiplina yung aking mga estudyante. Sa pag-asa na sila ay maitutuwid ko pa ng landas. Yun. Saka pangalawang magulang natin ng mga teacher. Tsaka alam mo, totoo yan. So nabanggit mo na rin ang magulang. Kinakastigo nga tayo natin mga magulang, di ba? Ito sa ating lang namang mga komentaryo, ating mga pag-iisip lamang naman. Tayo nga, isa lang anak natin, dalawa lang anak natin, nakukonsumi na tayo, di ba? Ilang oras nating kasama yung mga anak natin. What more sa classroom? Itong batang ito, ilan ang kasama ni teacher sa isang baka nasa 40 pa, mahigit. 40 mahigit, tapos 6 hanggang 8 oras mo kasama. Yung mga anak nyo, kasama nyo lang ng ilang oras, nakukonsumi na kayo sa teacher pa times 40, di ba? Malaking... Nakuha niya ang simpatiya ng ating mga mamamayan. Saka malaking utang na loob natin sa mga teacher. Hirap pa yung maging teacher? Ang hirap pa yung magulang. Ang hirap pa yung maging teacher? Totoo. Di ba? Yes. Naging teacher ka na. Di ba? Mahirap yan. Ako, hindi pa, pero mahirap talaga. I can say, mahirap maging teacher. Kasi lahat ng ilang mata yung nakatingin sa'yo, bukod sa mata ng estudyante, nakatingin din sa'yo mata ng mga magulang. Tapos nakatingin pa sa'yo yung mga, department heads mo. Di ba? Yung chairperson mo. Terror ka ba nun? Buti hindi ako na-i-record. Yun lang masasabi. Ang masasabi ko lang, maraming salamat at hindi ako na-i-record na ganyan. Feeling ko kasi mas malala pa ako kay teacher. Kaya relate ako sa mga kapag terror ang teacher, tahimik lang ako eh. Kasi nga, alam mo ba, yumayabag pa lang yung takong ng sapatos ko noon. Papasok na agad sila sa classroom. Nandiyan si teacher. Nandiyan si Miss Pecho. Sabi niya, nandiyan si Miss Pecho. Yan na si ma'am. Oo.
Pero kasi favorite nila ako. Kami naman Favorite nila ako, inassume ko lang. During high school, kapag terror yung teacher, sinasalubong namin, ma'am, buhatin namin mga gamit mo. Meron kaming teacher na ganyan, tinutulungan siya ng mga kaklase ko kasi meron siyang binibentang donuts. So pagka helpful ka kasi kay teacher, ikaw sa'yo yung durog, so free. Ano ba yan? Samantala, lumipad ho patungong Cambodia kagabi si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte para po sa kanyang gampanin bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIAMEO. Inaasahan pong tutukuyin po ni VP Sara kung paano daw ho makatutulong ang SIAMEO sa sektor ng edukasyon ng Cambodia. Ngayong pong araw ay nag-courtesy call ang pangalawang Pangulo sa Cambodian Deputy Prime Minister at Minister of Education, Youth and Sports. May pagkita rin po si VP Sara sa Filipino community leaders sa naturang bansa dyan po sa Cambodia. Samantala, inamin ng Department of Education na mayroon ngang mga ghost student sa kanilang voucher program. Ito ang inihayag ni Department of Education Undersecretary Michael Powa kasunod ng nadiskubring 19,000 umano'y ghost beneficiaries sa Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASTE. Hindi naman kinumpirma ni POWA ang nasabing bilang dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Target din niya ng kagawaran na higpitan ang pagbibigay ng voucher program dahil may mga ulat na may non-poor students na nakatatanggap nito. Narito naging pahayag ni POWA. Sa investigation, iba-iba po yung timeline, but what we do is we issue kaagad a notice to explain or show cause order sa schools na makita na nagkaroon ng inconsistencies or inaccuracy sa mga billings nila. And one in NCR, I was actually given 15 days to respond. So, after nun, dire-diretso naman po yung investigation. And then, pagdating sa guidelines, I think ang na-mention kahapon ng ating nag-head ng GASO office is by October, meron ng revised guidelines para dito, nang sa ganun, we can put in additional control. At yan na muna ang ating mga balita. Ngayong cut pa lang to. Unang sigwada pa lang to. Unang bigwas pa lang ho yan. Mamaya aalamin natin. Diyan lang po kayo. May mga magandang balita tayo dahil ang mga PWDs at senior citizens may 5% na dagdag. Dagdag to ha. Hindi to kasama sa existing. Separate doon sa 20%, no? Na discount. Wow. Dagdag ito. Diskwente para sa mga bilihin. Kaya masarap maging senior citizen. At paalala po, meron tayong Earth Hour pala sa darating na Sabado. Yes, on Saturday, that will be 8:30 to 9:30 p.m. So kung gusto niyo pong magpatay tayo ng ilaw. Huwag muna tayo mag-aircon. Walang ilaw, walang aircon. Magpaypay muna tayo. Saka I think it's about time na magising naman yung ating... But hour lang, di ba pwede 2 hours? Ewan ko. 1 hour lang talaga. Earth hour. Sa bagay. Kasi kung 2 hours yung Earth hours. Yan. Para times 2 lang yung help ng Mother Earth. Ang mahalaga rito, ang mensahe dito, yung wag na tayong gumamit ng plastic. Ayun. Lalo na yung mga single-use, pollution. no? Yung mga single-use plastics. Yun, no. So, paano yung makakilala mong plastic? Saka isama rin natin siguro dito, wag na tayong gumamit ng mga styrofoam. Meron pa bang gumagamit? Meron pa gumagamit. Yung mga Abay, matindi ang epekto niyan sa ating ozone layer, Hindi kasi siya nalulusaw agad. Delikado yan. At yan na muna. Kasama niyo pa rin po ngayong alas 4:28 ng hapon, Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. Nasang oras 33 minuto makalipas ang alas 4. At inaasahang ang papalo sa mahigit 1 milyon ang daragsang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport sa darating na Holy Week. Ayon sa Manila International Airport Authority, kaugnay nito kasado na ang kanilang Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa 2024 simula sa March 24 hanggang March 31. Sa pagtaya ng pamunuan ng MIA, mas mataas ng 15% ang dami ng pasahero ngayong taon kumpara sa 926,755 passengers noong 2023. Tiniyak naman ni MIA General Manager Eric Ines na handa ang paliparan at may sapat na manpower, equipment, iba pang key facilities kabilang na ang critical airport utilities at backup systems.
At kaugnay ng balitang yan, nasa Ayan. linya natin ang spokesperson ng Philippine Airlines. Yun pa. Nag-iba yung boses. Oo nga. Pang flight attendant. Oo, pang flight attendant ang PEG, ano? Oh. Pwede, matangkad ka naman, Miss Thea. Nag-audition. Oo. Magandang hapon sa iyo, Michelle Villaluna from Philippine Airlines. Michelle, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon sa inyo, Sir Ray and Ms. Thea. I hope I am coming in loud and clear. Yes, ma'am. You're coming in loud and clear. Crystal Yes, clear. magandang hapon po. Yes, Madam Shelo, ano po ang mga preparasyon ng Philippine Airlines para sa pagdagsa ng pasahero ngayong darating na Semana Santa? Unang-una sa lahat, tuloy-tuloy po yung ating external communication campaign. We are reminding passengers kung ang kanilang flight ay international. Kaya ang international flight, ang kanilang terminal ay Terminal 1, NAIA Terminal 1, and for domestic flights, NAIA Terminal 2. They have to be at the airport for domestic flights at least 3 to 4 hours before their flight departure, and for international travel, at least 4 to 5 hours. But kung sila po ay nag-check-in through our website facility, yung ating online check-in, which they can avail of by logging on to www.philippineairlines.com, they can be at the airport at least 2 hours before their flight. Mag-drop na lang sila. So yun ang ating reminder sa ating pasahero. At ang napakahalaga na alamin nila yung kanilang free baggage allowance. Meron po tayong dalawang klaseng check-in system, no? Hindi sa bagahe. Merong weight system at merong piece system. So makikita po nila yung rules and regulations on the baggage sa likod ng kanilang ticket. Kasi I might take up too much airtime, Thea. So explain ko lahat ng weight system and Pero maganda system. siguro, Michelle, yung maigsing paliwanag. Ano ba itong weight system at piece system? Okay, pag piece system po, this applies to flights to the United States. Ayun. And ibig sabihin, kung meron po kayong flights sa United States, meron kaming flights to Manila to San Francisco, Los Angeles, New York, and of course, Honolulu. Pag US and US territories, it is the piece system. Ibig sabihin, kung kayo ay economy class passenger, you are entitled to 2 pieces of check-in baggage, each piece weighing no more than 23 kilos. Kapag business class naman, meron kayong entitlement na 2 pieces of check-in luggage, each piece weighing no more than 32 kilos. So yun po sa mga flights to the US. Ulit-ulit po natin sinasabi ito because kung hindi susundan po yung procedure na ito, yung polisiya na ito, nakikita po natin nagda-transfer po ng mga gamit ang ating mga pasahero sa check-in counter. So malaking aberya yan. Correct. Tama. To take this opportunity to explain that. Now, for other flights naman na weight system, ibig sabihin for specific regional destinations, kung economy class, may 23 kilos or a little more depending on the destination. Makikita po nila sa website. Regardless of the number of pieces of baggage, basta ang total weight ay 23 kilos or more depending on the destination. So, malalaman po nila yung details sa likod ng kanilang ticket. So, in short, yes, Ma'am Shelo, just to summarize it, ang US po ay naka-piece system pagka ang travel nyo is going to US, and then other destinations, weight system. Is that correct? That is correct. That is correct, Thea. This applies to all airline companies, Michelle? Or just for PAL? O sa PAL lang? I cannot speak, Ray, for the other airline companies, but yun po yung ating policy sa Philippine Airlines. I'd like also to take this opportunity na pasalamatan po yung pamunuan ng Manila International Airport Authority and of course the DOTR, CAAP, and of course CAB, the new leadership of course of MIAA. Patuloy po yung pakikipag-ugnayan and we have the regular coordination meetings para pag-usapan ang mga issues, challenges, and the resolution of all these issues. So, especially for this Holy Week, tuloy-tuloy yung pakikipanayam natin sa ating mga industry stakeholders. And of course, our staff sa airport, we operate in Terminals 1 and 2 and our terminals all over the country and different parts of the world. Ang instruction po ng pamunuan ng Philippine Airlines, full manning, assigned na po, below wing and above wing personnel will be reporting to address the deluge of passengers because we expect high passenger volume. May nagtatanong, Michelle, meron ba mga promo ngayon ng PAL?
Meron po tayong promo because it's our 83rd anniversary. No? Meron po tayong Philippine Airlines blowout deals. No? So they can log on to our website, www.philippineairlines.com. Alam mo, Ray, mayroon daw kumakalat na fake na mga promo, Michelle? Yes, may kumakalat na fake promo. Ang ginagamit po na presyo, 168. Na sinasabi, if you pay 168 pesos, you can avail of drop-down rates within the next 6 months. Aba. But it's fake. Fake news, no? Fake news po yan. Okay. Ang tawag po dito, this is a phishing expedition. Ibig sabihin, this is a technique by this syndicate to get the passenger details. Because dinilure po yung mga pasahero na iwanan yung kanilang cellphone numbers, email address, and then they will say, then they will ask for more personal data. Yes. So nakokompromiso po yung data privacy no, ng ating mga pasahero. So kapag masyadong unbelievable, too much, too good to be true, ika nga. Huwag nang paniwalaan. Yes. Kaya nung nag-back yung aming totoong ad for the 83rd anniversary, tatanong sila kung totoo hindi. That creates confusion. But of course, makikita nyo ang fake sa real. Okay? Because ang fake, meron pong approval no, ng CAB. Makikita mo yung approval ng CAB. Civil Aviation Board. Promo, there is an annotation doon sa ating mga ads. And you can also check through our hotline, no? 8855-8888 or through our website. Then you can go to our website and check. Andun yung ad. That is not fake. That's genuine. Ayun. At syempre, matanong ko na lang din, Ma'am Shelo, ano po yung mga safety procedures na ipinapaalala natin sa ating mga pasahero para maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari, yung bigla na lang umusok sa cabin ng mga eroplano? Okay. So, unang-una sa lahat, dapat alamin po nila yung mga prohibited items, no? So, may listahan po tayo ng items na dapat po check-in and items that should be for the cabin, no? So, if you have, let's say, certain types of equipment, no, na kailangan po that are susceptible to heating or generating heat or fire. So dapat, andun po, if you check in, kasama po nyo yun sa cabin. Ang tawag po dito, carry-on. Ibig sabihin, kasama sa 7 kilos na carry-on luggage na dinadala sa loob ng eroplano. Okay? So, let's say, ano yung mga bagay nito? Ito yung mga lithium, yung mga devices that are run by lithium. Let's say lithium-ion batteries. We use lithium-ion batteries to operate certain devices like cameras, and other health devices. Kapag may run by lithium-ion batteries, hindi po yan pwedeng you have to have it on the carry-on, properly wrapped, properly wrapped, no? Kung maglalagay po kayo ng lithium-ion batteries at a device, dapat hiwalayin, no, from the camera, halimbawa, or from the device, and wrap it properly. So, meron pong guidance po yan sa ating website on prohibited items. Ayun. Right. Number 2, yung mga sharp-pointed objects, yung mga matatalas, matutulis, cutters, ice pick, di ba? Bawal talaga yan. Mag-hope po kayo sa mga security checks at nakaka-aberya po sa inyong lipad, sa inyong travel journey, because yung ating OTS, mag-hold po kayo sa mga security checks. It's a big bother. So early on, you must check that in, di ba? Tapos kung meron po kayong mga devices like for medical support, let's say inhaler or any device for blood pressure or for your health monitoring, that it's good to put it in its box, yung medical box talaga, yung retail box, so makikita talaga that this is for medical purposes, right? And of course, passengers who have medical conditions, it's good to bring with you your doctor's certification. So in case there is a possibility na ma-question kayo, then meron kayong proof that you already have the doctor's clearance. So yun po ang mahalaga sa ating mga pasahero. But we would like to tell everybody na meron po tayong online check-in facility, uulitin ko. So for your convenience, you para di humabang pila, no, Michelle? You can check in 24 hours before your flight, stay and stay out. Or
up to 1 hour before your flight. Yeah. No? So 24 hours up to 1 hour, then you can check in online. Yes. Para pagdating sa airport, bag drop na lang. Yeah. Tama. Kasi printed na yung boarding Mas pass. komportable pa. Correct. Mas Ayan. convenient. Thank you, Michelle, and thank you so much sa mga impormasyon na yan mula sa Philippine Airlines. Thank you, sir. Ray and Miss Thea. Have a good day. Have a good day. Magandang hapon po. Thank you. Yan po si Michelle Villanuna, ang spokesperson ng Philippine Airlines. Alam, maganda rin yung ganun, yung pinapaalala sa atin, may mga bumibiyahe papuntang ibang bansa, di ba? Minsan kasi nakakalito eh. Hindi dapat kasi kung actually pag frequent flyer ka naman, alam mo na yun. Pero kung bibihira, tulad natin na once in a blue moon. Nalilimutan ko, bawal nga ba yung nail cutter? O, yun nga. Ganun, di ba? Teka, may lighter ako sa bulsa. Di ba, meron ako alcohol Oo, pwede ba? Pero meron ng buhusan na alcohol sa mga airport. At para sa ating iba pang reports. Mga reports na tayo ngayon. Posibleng pag-iispiya ng mga Chinese na auxiliary members ng Philippine Coast Guard, walang matibay na basehan. I-detalye mo, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Leth? Ayan. O babalikan na lang ba natin si Miss Leth? Nawala si Miss Leth. Okay, sige. Babalikan natin ang mga reports mula sa labas. Ngayon, ang oras... Ito muna tayo, Miss Thea. Babasahin ko lang ito bago tayo mag-commercial. Abay, lumago daw ho ng 8.8 trillion pesos ang halaga ng transaksyon ng Land Bank of the Philippines pamagitan ng digital channels noong nakalipas na taon. Ang nabanggit na lagay 42% na mataas kumpara sa kaparehong digital transaction noong 2022 na pumalo sa 6.2 trillion pesos. Sinabi po ni LBP President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz na prioridad ng bangko na makaagapay sa teknolohiya ng digital banking sa bansa. Bukod po sa Land Bank mobile banking app, ang iba pang digital channels ng bangko ay ang iAccess, WeAccess, iEasy Padala. Gayun din ang Link.biz portal at Electronic Tax Payment System. Kasama din sa listahan ang Electronic Modified Disbursement System at Land Bank Bulk Crediting System. Yun na yun. Babalikan natin ang ating mga reports mula sa labas. Pilipinas, ang oras alas 4:47. At para maghatid ng mga balita mula sa labas, guro na nambulyaw na estudyante sa TikTok hindi parurusahan ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Bakit? RH7 Henry Uri, pakidetalye Henry. Paring Ray, ligtas na sa anumang kaparusahan at penalties ang gurong nambulyaw sa kanya mga estudyante gamit ang TikTok kamakailan. Ito ay matapos si pag-utos mismo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na huwag nang papatawa ng anumang parusa ang guro na napagalamang mula sa NCR at nagtuturo sa high school. Batay sa statement ni Vice President Inday kanina, sinabi nito na kinausap na niya ang DepEd Regional Office na nakakasakop sa guro at sinabing huwag itong papatawa ng anumang penalties, bagkus paalalahanan na lamang ang lahat ng teacher na kung galit sa mga estudyante ay ihinto muna ang klase at saka ituloy pag humupa na ang inis sa mga pasuway na mag-aaral. Paliwanag pa ng kalihim ng DepEd, noong napanood niya Thea ang video, ang una niyang nasabi ay tao lamang yung teacher at normal sa tao ang nagagalit pag napoprostrate. Dagdag pa ni BP Inday, labis niyang nauunawa ng mga guro lalo sa dami ng tinuturuan nila mga estudyante na umaabot minsan sa 45. Una rito, kumalat at nag-trending ang video ng nasabing guro matapos nitong sabihan ng ugaling squatter, ingrato at walang mararating ang kanyang mga estudyante dahil na rin naman sa pambabasto sa kanya ng mga naturang mag-aaral. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagtuturo ng nabanggit na teacher matapos ngang mismong si BP at DepEd Secretary Sara Duterte na nga ang nag-utos at nagsabing huwag itong parurusahan. Para sa kauna-una, Thea, yun nga, nauunawa. May gusto nga sana ako sabihin. May comment si Ma'am Thea. Ang bait pa nga ni teacher At pasalamat lang talaga ako, hindi ako na-record ng ganyang estado ko. Mas matindi raw.
Tao lamang daw kayo. Tao Yes. lamang daw kayo, mga teacher, Teya. Tao na maganda, Marusol. ganyan. Ka-Henry naman, nalilimutan eh. Oo, diba? Tao na maganda. Ayan, Yan. Hindi, yan, tsaka yan. maganda kasi ang layunin ni teacher. At yun ay ang maituwid, ang baluktod na paniniwala ng ating mga mag-aaral. Sino pa ba magtutuwid? Saka tama, Kundi ang mga hinahambalos ng pangalawang magulang. Pasalamat ng mga estudyante ngayon, walang hambalos na walis eh. Kaya, ipinaliwanag din daw ng teacher na hindi naman niya napansin na naka-live pala siya kung ginagawa niya ito. At pagka ganun pa man, sinabi naman ni Vice President at Deputy Secretary Inday na tao lang, naiintindihan niya. Pero pagka nga daw galit na, pag galit na, ay huminto muna sa pagtuturo. At Turn off harapin everything. ng mga estudyante pag humana ang galit. Oo, pag galit na galit talaga ako sa estudyante ko Pagsabihan na noon. lang. Lumalabas muna ako, hinga ako malalim. Tapos pagbalik ko, get one whole sheet of pad paper. Yun na, patay na tayo doon. Surprise sila. Mag-e-exam na. Kala ko, pinakakanta mo ng lupang hinirang ng pabaligtad. Hindi, get one whole sheet of pad paper, nguyain ninyo. Hindi, joke lang. Hindi ko pwedeng gawin yan. Maraming Para sa salamat. kauna-una sa Pilipinas, DCRH. Ako si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, paring Henry. Samantala, yun dahong suspect naman sa pagkawala ng beauty queen ng Batangas na nakontempt sa Senado. Aba, boylaya na. Wow! Kasi meron na ipapalit. Pag may na-arrest. may bagong i-accommodate. Occupant, bagong occupant. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, Teya, ilang araw lang tumagal sa kulungan ng Senado ang dating pulis na suspect sa pagkawalan ng beauty queen na si Catherine Camilon. Hindi matapos pakawalan na si dating Police Major Alan De Castro sa Senate custody sa pamamagitan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si De Castro ay na-cite for contempt noong araw ng Martes sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dahil sa pagsisinungaling ng itangging girlfriend niya si Catherine. Ayon kay De La Rosa, pinakawalan si De Castro dahil naka-session break ng Senado ng isang buwan at kawawa din ang magbabantay sa kanya ng mga tawa ng Office of the Sergeant at Arms, lalo na sa susunod na linggo ay Holy Week na. Sinabi ni De La Rosa na nagpaalam muna ito kay Senator Robin Padilla dahil siya ang nag-motion para ma-cite for contempt si De Castro at pumayag ang senador. Kahapon lamang sinabi ni De La Rosa na mananatili si De Castro sa kulungan ng Senado hanggat hindi ito nakipag-cooperate sa investigasyon ng kanyang komite. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala mga committee hearings sa Kamara, itutuloy kung kinakailangan kahit sa panahon ng Semana Santa. I-detalye mo RH12, Milky Reganan man ng Milky. Kaya tuloy ang mga hearings sa Kamara kahit nag-join dahil sa Holy Week break. Sa motion ni Deputy Majority Leader at Isabela 6th District Representative Ino D. Sa plenaryo, tinanawag nitong payagan ng committee proceedings mula March 21 hanggang April 28 kung kinakailangan. Walang tumutol sa motion kaya pinapayagan ng lahat ng standing at special committees na magdaos sa mga hearing na nakatutok sa legislative responsibilities at may isyong kinaharap na bansa. Sa kanyang talumpati, bago mag-adjourn ang sesyon, sinabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, mahalaga ang pagtupad sa oversight function ng Kongreso sa pamagitan ng inquiries in aid of legislation. Layunin nito na protektahan ang integridad ng government institutions at kapakanan ng taong bayan. Ang mga investigasyon ay nasusilbihan niya na pundasyon na accountability at transparency. Inihalimbawa ni Romualdez ang joint inquiry ng Committee on Ways and Means, Committee on Senior Citizens at ng Special Committee on Persons with Disabilities sa mga problema at implementasyon sa mga diskwento, insentibo at tax exemption sa mga nakatatanda at may kapansanan. Dahil dito, nakatakda ng itaas ang diskwento sa 500 pesos kada buwan mula sa 650 pesos para naman sa grocery ng senior citizens at persons with disabilities. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, Pangulong BBM at si First Lady Lisa Araneta Marcos, abay bumuti na ang kanilang kondisyon. Yun, kasi di ba nagkaroon silang flu-like symptoms? Magkaroon ng simptomas ng trangkaso. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso, Miss Let.
Miss Tia, may trangkaso pa rin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ayon sa Presidential Communications Office, bumubuti na ang kondisyon ng first couple at nananatiling stable ang kanilang vital signs. Pinayuhan daw ng doktor sina Pangulong Marcos at ang unang ginang na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot, magpahinga at dapat palaging hydrated para agad gumaling. Sabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil, tuloy ang trabaho ng presidente habang nasa bahay. Tumatanggap niya ito ng mga mensahe at nagbibigay ng mga direktiba. Inaasahan agad rin daw itong babalik sa public engagements kapag may clearance na mula sa kanyang doktor. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, to si Letner Sito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, malawakang information dissemination tungkol sa pertussis, ipinagutos ng Quezon City LGU. Idetalye mo, RH5 Val Gonzalez. Val. Bisaya ay inatasan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang City Health Department, City Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang mga departamento ng pamahalang lungsod na paigtingin ang pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa publiko tungkol sa pertussis o whooping cough. Ito ay kasunod pa rin ng pagdideklara ng outbreak ng nabanggit na sakit sa buong Quezon City. Ayon kay Mayor Belmonte, ito ay para maitaas ang antas ng kaalaman ng mamamayan tungkol sa nakakahawang sakit. Samantala, magsasagawa na rin ng pagbibigay ng prophylaxis sa lahat ng mga probable cases ng pertussis, maging ang pagpapatupad ng isolation ng mga pasyenteng tinamaan nito. Sa report ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, mayroon ng 23 kaso ng pertussis na nakakahawang sakit habang 23 kaso ng nabanggit na nakakahawang sakit sa Quezon City, habang 4 dito ang mga paslit na namamatay sa loob lamang ng unang 3 buwan ng 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Val. Samantala naman, hinikayat po ng Department of Energy ang publiko na makiisa sa Earth Hours pamagitan po ng pag-switch off ng mga non-essential lights sa loob ng 60 minuto, 1 oras sa inyong mga lugar. Isasagawa daw po ang Earth Hour sa Sabado ng gabi, March 23 simula 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Highlight po ng Earth Hour ngayong taon na 2024 na may temang Switch Off Plastic Pollution. Give an Hour for Earth. Ang makalagan po na makbang at aksyon para labanan ng climate change at i-promote ang sustainable living practices. Samantala, asahan ang dagdag na diskwento ng mga persons with disability at senior citizens sa ilang pangunahing bilihin simula sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Attorney Amanda Nograles, ang special 5% discount ay dagdag para sa pagbili ng basic needs ng PWDs at senior citizens. Pirmado na rin ang Joint Administrative Order para dito kasama ang DTI, Department of Energy para sa diskwento sa LPG at Department of Agriculture para naman sa mga agri-products. Samantala, maaari ring iutos sa mga kaanak ng pagbili ng produktong basta may authorization letter, senior citizen ID at valid ID sa authorized representative. Ayun. At ngayon sa ating showbiz, Miss Tia. Aba. Lahat ng mga mega. Sino kaya tong actress, singer, na at the age of 15 years old Sana ay naging milyonaryo na? Then at the age of 30 years old ay naging bilyonaryo na. Wow. Hashtag, sana all. Diba? Oo. When kaya? When, ako. Ating alamin sa report ni Showbiz Princess Alia Ikatlo, Miss Alia. Lakay rate, Miss Thea, limpak na pera pala ang kinikita ni Megastar Sharon Cuneta, lalo na noong kanyang kasikatan. Ayon kay Megastar, ang kanyang ama ang nagturo sa kanya sa tamang paghawak ng pera. Sabi ni Sharon, naging certified milyonarya siya sa edad na 15 anyos lamang. Ito ay mula sa kanyang talent fee sa unang pelikula na Dear Heart noong 1981 kasama si Gabby Concepcion. 12 years old daw siya nang magsimula sa kanyang singing career. At 15 years old ay nagkapelikula agad siya.
Sa katunayan, ay siya raw ang highest paid newbie noon dahil ang kanyang sweldo ay katumbas lang naman ng sweldo ng isang superstar. Naabot naman niya ang kanyang unang bilyon sa kanyang early 30s. Ang kanyang sikreto upang lumago ng 5 hanggang 10 beses ang income sa showbiz ay ang kanyang real estate investment. Para sa Breaknews Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dami tuloy nag-iisip eh. Paano kaya magagawa yun? Paano? Ano yung mga bata ngayon? Ano? Paano nila magagaya si Ate Shawi. Paano sila magiging milyonaryo at the age of 15? Kanya-kanya ring buhay. Don't rush. Kami nga, don't rush. we're taking our time. Yes. Just take your time, but work and work. Work hard. Oo, diba? And have fun. Yes. Enjoy. Enjoy life. Diba? Yan lang naman ang maipapayo. Enjoy while suffering. Bakit? Masokista habang nagsasuffer. Hindi naman. Enjoy while working. And, diba? Facing the challenges life of is life. It is a lifelong process. Yes. Dami ng words of wisdom. Grabe naman to. Para naman tayo mga reverend nito, saka mga parit madre nito. Kasi nga naman, napapanahon. Magsasimana na kasi. Santa, kasi kaya kailangan, ngayon yung mga panahon na mapapaisip ka, magmumuni-muni ka, i-assess mo kung ano yung mga nangyayari na sa buhay mo, mga pagkukulang mo at mga dapat mo pang i-improve. Yes, it's about time. Diba? Ang bait. It's about time to bid goodbye. At napapanahon na po para magpaalam sa inyo ngayong araw na ito. Bukas po magkakasama muli tayo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Siban. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas, ang oras. 4 na minuto makalipas ang alas 5. Susunod na. Balansyadong pagbabalita mula kay Ka Henry Uri at Miss K. Karen O. Yong.